Sa puntong ito, makausap natin ang dating Dean ng PLM College of Law, si Attorney Jose Roy III. Magandang gabi, Attorney Roy. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Jack. Magandang gabi, mga kababayan, and to the rest of the people, good evening. Yes, Attorney Roy, maiksing interview lang ako. Una ko kayo muna, ano muna ang reaksyon nyo sa naging talumpati ng Pangulo sa kanyang ikalimang SONA? Are you satisfied? Oh yeah, very satisfied. Alam mo, Jack, kung sinundan lang ni Presidente yung formula na ginamit niya ngayon ukol sa kanyang mga public pronouncements, yung balanse, naging mas effective sana yung kanyang connection sa publiko. Tingnan mo yung distribution ng topics niya. Yung sa flood control, very important, pero tama yun, sandali lang. Ano pa bang kailangan mo sabihin doon? Hindi naman ako presidente ng mga kamag-anak ko. Dalawa yung kamag-anak niya doon sa house, di ba? Yung pinsan niya, yung anak niya, nagpapatuloy na yung proseso, tapos na. Ang isa lang kapuna-puna, kapansin-pansin, hindi niya binanggit yung mga kaso laban doon sa mga miyembro ng Senado. Pero dapat talaga, ang gusto ko sana nakita, which nagustuhan ko doon sa SONA niya, no? Sana mas nakita natin yun throughout the last year. Mas balansyado yung mga pinag-uusapan ng Presidente, yung pinag-uukulan ng pansin. Halimbawa, lahat tayo natuwa doon sa Meralco. Maganda, tatanggalin yung systems laws. Pero kung tignan niyo yung bill niyo, yung systems laws, di naman kalakihan na, importante rin, binanggit niya rin na tinatanggal niya yung mga hadlang para doon sa mga pagkabit ng solar. Actually, kailangan siguro tignan ng Presidente, tama, yung mga munisipyo nakikisama na ngayon, napakabilis ng kilos. Salamat po sa mga munisipyong tumutulong sa pagkonekta ng solar sa Meralco. Ang humaharang ngayon ng Meralco, kung ano-ano mga hadlang nilalagay. So, mapapagastos pa rin kayo. Sana tignan ito ng Presidente. Tapos, yung kanyang sa pahuling banda, no, ay mga ibang sinabi niya tungkol sa PhilHealth, napakaganda, doon sa mga OFW, pati yung sa environment, yung makikita mo yung kanyang commitment doon sa green energy. Very important na ito, kung naalala ko, naging pundasyon to ng kanyang kampanya nung tumatakbo siyang pampresidente. Kaya yung pagkabit ng solar na yan, napaka-importanteng achievement yan kung maasikaso ni Presidente yan. Sana ukulan niya ng pansin. Itong sa West Philippine Sea, yung mga patama niya doon at saka yung kanyang panawagan na alalahanin natin ang ating lahi, ang ating pagka-Pilipino. Napakaganda. Ito ay isang napaka-importanteng parte ng kanyang speech kasi kahit na marami tayong pinagdadaanan na problema, maraming pagsubok, pati sa kanyang administrasyon, pinaalalahanan niya sa atin na iisa lang ang ating tahanan, iisa lang ang ating bayan. At sana ipagpaliban yung mga ating mga diferensya at parating panindigan natin ang karapatan ng soberanya ng Pilipinas. Isang tanong lang, tingin nyo, maganda ho ba yung nagsimula siya? Kumbaga, naging highlight nun naman last year is mahiya naman kayo. Then, sa unang part, first few minutes ng SONA niya ngayon, ay yun kagad ang pinunteriya niya. Alam mo, Jack, mabuti yun mahirap kasi din na magbabad siya doon sa issue na yun. Kung hindi niya rin lang pag-uusapan lahat ng mga lumabas na issue tungkol dyan sa flood control, hindi magmumukhang maganda. Mabuti na yung padaan lang. Mahirap yung magbababad siya doon. Baka magmumukhang kinakalaban niya yung kamera. Kasi maraming puna dyan sa issue na yan Bakit ito lang mga house ang kinakasuhan? At bakit ang mga miyembro ng DPWH parate ang nabibigyan ng immunity? Mga issue na yan, hindi niya na kailangan sagutin dito. Alam na natin yun. Pero para sa kanyang presentasyon, para ipagmalaki niya yung kanyang mga naging trabaho, yun nga sinasabi ko. Kung sana'y sa kabuuan ng huling taon, hindi siya masyado nagbabad dyan sa problemang yan at inasikaso yung mga ibang bagay na sana'y maraming na-accomplish. Diba? Okay, nako. Attorney Roy, as always, maraming salamat sa insights na binibigay niyo dito sa Arangkada Balita. And again, sa ulitin, maging guest namin kayo ulit dito. Thank you very much. Magandang gabi. Yes, magandang gabi. Mabuhay po kayo. Thank you.